Ngayon ho, mga bossing, may masasaktan dito sa susunod nating topic. Pakiramdam ko ho, mga kababayan, is nasagasaan si Marcoleta. Oh, ito, si Topacio. Ay, nasa ba ito? Pakiramdam ko, naku, aangal na naman ho si Marcoleta nito, mga kababayan. Magagalit na naman ho si Marcoleta nito, mga boss chief amo sir. Pupunta na naman po sa Net 25 si Marcoleta nito at magsusumbong doon sa dalawang kausap niya. Doon sa Net 25. Mga retired Supreme Court ho, hindi ho ito yung kagaya nung parang metran lang, yung sasabihin nila, retired, ganito, metran. Yung parang papalakihin masyado yung pangalan. Ang malaki lang ho, Chan. No, ito, kilala naman ho natin itong mga ito, mga bossing. Mga retired Supreme Court Justice pinagtawanan, ininsulto at pinahiya daw sila Marcoleta, Bondok at Topacio. Isa-isahin natin, mga bossing. Game! Marcoleta, sorry, Sir Tas, there are two justices. Kilala nyo yung nasa likod? Kilala nyo yung nagtatanong? Tingin ko si Richard Haydarian yan eh. No? Game. Marcoleta, unang tanong. Marcoleta, sorry, Sir Tas, there are two justices here. Is Marcoleta considered a legal luminary? In the calibers of... Tanong kung kinukonsidera na legal luminary itong si Marcoleta, Senator Marcoleta. Ang sagot, tumawa. Tapos, pakinggan natin yung sagot. In the calibers of lawyers, where does he fall? Lowest rank. Ang sagot, hindi ko narinig. Sabi ni Transformer, magwawala na naman si Marcoleta niyan. Gagana na naman yan. No, tapos yung dalawang kausap niya magsasalita para sila nag-uutuan eh. Ay, kasama niya si Juan. Kasama niya si Atty. Topacio. Trust. In the calibers of lawyers, where does he fall? Lowest rank. Tama ba? To the lowest ang sabi? Tama. Yun, kasi ang hirap pong pakinggan dito, to the lowest, parang yun eh. Sa muestra nung kamay niya, mga kababayan, parang nasa ilalim. Lowest rank daw, sabi ni Janelle Vanderhurst. Tuloy. Ay, kasama niya si Juan. Kasama niya si Atty. Topacio. Topacio Si yan. Jimmy Bondok. Hard guns. Jimmy Bondok. Saan si Jimmy Bondok? Sa legal luminary. Topacio, ganun din yata. Tapos, etong si Jimmy Bondok daw. Jimmy Bondok! Hindi nga siya kilala. Aray ko po, mga kababayan, hindi nga siya kilala. Sa bagay naman to in fairness naman kay Attorney Jimmy Bondok, mga kababayan, kakagraduate nga lang daw ho, di ba? Kakagraduate. Kaya nga ito, nagtataka ako kay Marcoleta kung bakit notaryo na lang, sa iba pa nagpanotaryo. Di ba? Bakit itong si Jimmy Bondok, hindi na lang siya ang nagnotaryo para doon kay Gutesa? Bakit pumunta pa doon siya na ibang nagnonotaryo? Kaso nga lang ho, mga bossing, ang sinasabi, pinipilit nila, notaryado daw ho yung dokumento na o yung affidavit nitong si Gutesa, mga bossing. Pero nung sabi nung nagnotaryo, hindi ko po notaryo yan, hindi po ako ang pumirma dyan, at hindi po sa akin yan. Naglaho na ho. Diba? Hindi na ho nagpakita. Hindi na po sumisipot, mga kababayan. Pati po doon sa DOJ, hindi na sumipot, mga boss chief amo, sir. Kung sana, kung kay Jimmy Bondok ninyo, pinanotaryo yan, di nagkatrabaho pa si Jimmy Bondok. At least, eto po, may maipopose. Ito po ang kauna-unahan kong pagnonotaryo. Di ba? Grabe. Eto mga lawyer ho yan. Dating Supreme Court ho. Ano ang tingin nila doon sa tatlo? Kay Marcoleta, to the lowest. Tapos kay Topacio, ganun din ho. Kay Jimmy Bondok, hindi daw ho kilala. Artista naman po yun. Siguro, tingin ko naman, hindi din. Kasi mga may edad na ito eh. Yung mga Jimmy Bondok ko,
ang mga nakaka-appreciate to, ng mga kanta nun, kagaya ng mga edad ho natin, di ba? Paborito ko talaga si Jimmy Bondok pag kumakanta ho, mga bossing. Gusto nyo, sample lang ko kayo nung kanta ni Jimmy Bondok? Oh, does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, or anybody hear that sound? Di ba yun yun? Ay, hindi. Paulo Santos ba yun? Sorry. Sorry. Paulo Santos pala yun. Sorry. Tigilan na natin yan. Wala nang kakanta. Wala nang kakanta. Ha? Tingnan nyo, sumisigaw yung anak ko. Sabi, Daddy, tigilan mo na daw yung pagkanta. Mali. Hindi, paborito ko kasi yun eh. Di ba? Ang title nun, Bridge Over Paris. Oh. Like a bridge over troubled water. Mali pa din. Iba na naman. Sorry na nga. Let me be the one. Okay. Let me be the one to break it up so you don't have to make excuses. Yun ba? Mabibitin ako sa live nito sa pagkanta. Mamaya pagkatapos ko dito, linggong-linggo ho, mga kababayan. Kakanta na lang ang magsisingalong. Doon ko itutuloy. Tigilan na natin yan. Mali-mali naman yung sinasabi ni sabi ni Mark Ramos, Bridge over troubled Paris daw. Tapos ang totoo naman, Bridge over troubled water. Di ba? Hindi, Pag linggo ho, naalala ko tuloy yung Yumao kong tatay. Pag linggo, ganyan ho yung mga kanta sa amin. Mga bossing. Ganyan yung yung mga kanta sa amin. Sisimulan ho niyan yung mga like a bridge over troubled. Ganyan, alas 6. Mahinang-mahina ho yun. Pag sumapit ang alas 9, mga kababayan, kailangan gising na ho kami. Alas 8, gising na ho kami. Iba na ho na, ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Ay, hound dog. Sino kaya yun? Anyway, iwanan na natin yan. Baka sabihin nyo na naman, si Marcoleta na naman yun. Crying all the time. Baka sabihin nyo, kinakantahan ko. Alisin na natin, mga bossing. Ngayon, dumako tayo sa susunod nating topic, mga kababayan. Ito, DPWH daw ho. Flood control project. Sinisira na daw yung mga dokumento, ebidensya para hindi maibuhos sa kanila. Hound dog or bulldog, sabi ni Leo. Game. Nira at minanipula raw ng mga tauhan ng DPWH ang mga dokumentong may kinalaman sa flood control projects. Ako yari kayo dyan. Hindi kayo tatantanan. Nito pong si Secretary Vince Dizon. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure, Public Property ang mga papeles na ito.